Meron. Praise and thank God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Once again, let us praise and thank God. Yung palakpak na may kasamang sigaw, ibigay mo na. So once again, great evening, great afternoon, and great morning everyone. Dapat yan, pinapalakpakan yan. At muli sa pangalan ng Panginoong Kristo, ako pong yung makasama ngayong gabi ito sa ating pong programang hatid sa atin ng ating pong Facebook page, and it is all about be a blessing, spread the good news. Yan. So ako po si Coach Ed Soriano, aka Sorin Legaspi, ang magandang lalaki ng kaunti sa gabi, sa umaga, ano ba yan? Sa gabi, sa hapon, sa tanghali at umaga, edi wow. Sa umaga, sa tanghali, sa hapon at gabi, edi wow pa rin. So, samahan po ninyo ako sa isang oras pong pagkatanghal ng ating pong programa. At huwag niyo pong kakalimutan, pag Sunday na, ayan, STGN na. Ayan. So, it simply means, in short, no? Ayan, spread the good news. Ayan. So, ayan, shout out muna sa ating pagkapatuloy kay Sister Rosana. Ayan, Gregorio Cabrera. So, super thanks po sa inyong panonood. At please do some comments. Kayo po nga yung naka-views or naka-tuning in sa ating pong programa. At syempre, bago po tayo magpatuloy, tayo po'y dumulog sa Panginoon sapagkat napakalaki ng aking paniniwala na kung tayo po'y walay sa Diyos ay wala po tayong magagawa. Hindi po natin kaya magtagumpay sa ating abilidad, kakayanan, anumang meron tayo. Kinakailangan lagi tayong sumandig at tumiwala sa Panginoon sapagkat siya po ang pinagbubuhatan ng tagumpay. Kaya sa oras na ito, let us pray. Father God in heaven, we bless you and we worship you. And at this very moment, dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagsama. Dalangin namin ang patuloy mong pangungusap, O Diyos, lalo tigit sa lahat sa iyong mga salitang aming mapapakinggan. Iyan mo nga po sa programang ito, kayo po'y patuloy na maluwalhati at malugod. At inaangkin namin muli ang pagsama ng Diyos Espiritu Santo. And once again, as we do come, as we pray, we do allow God the Holy Spirit to take charge, to take fully control as our Master Evangelist. Magpala po kayo ngayong gabing ito, at tunay nga pong kaming lahat ay pagpapalain. At ito po ang aming samot dalangin at lagi naming inihiling sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Kristo na naghahari at tunay na hari noon, ngayon at magpakailan-kailan naman. In Jesus' name, in Jesus' mighty name, itong aming samot dalangin, and everybody say, Amen and Amen. So let us praise and thank God. Ayan, so may humihirit agad. I like it, I love it, I want some more. Ayan, so sa ating pagkapatuloy, tayo dumako ngayon. Ayan, sa ating pong theme song, sa ating pong programa, Be a Blessing, Spread the Good News. Thank you, Jesus. Sabi nga sa awiting ito, Blessed is he who comes in the name of the Lord. Bring good news. Thank you, Lord. Yeah, yeah, yeah. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Yes, blessed is he who comes. Thank you, Jesus. In the name of the Lord, who bring good news. Yes. Sing it once again. Yes, blessed is he who comes. Yes, in the name of the Lord. Yes, blessed is he who comes. In the name of the Lord, who bring good news. Be a blessing, oh, be a blessing, yeah. Be a blessing, spread the good news.
it once again. This blessed is he who comes. Yes, in the name of the Lord. Blessed is he who comes. In the name of the Lord, who bring good news. Sabi nga sa awiting ito, be a blessing, oh, be a blessing, yeah. Let's be a blessing, spread the good news, yeah, yeah, yeah. Be a blessing, whoa. Be a blessing, yeah. Be a blessing, spread the good news. Be a blessing, be a blessing, whoa. Be a blessing, yeah. Let's be a blessing, spread the good news, spread the good news, spread the good news. Amen. So once again, let us praise and thank God. Ayan, meron na nang humihirit, may humihirit. I like it, I love it, I want some more. Aba, meron pang gusto ng kiss. Ano ba naman yan? Yan, minsan pa yung palakpak na may kasamang sigaw, ibigay nyo na. 1, 2, 3, sabay-sabay. Here we go. Okay. Yan, at sa ating pagpapatuloy, once again, you're very much welcome sa ating pong program na hatid sa atin. Ang ating FB page, it is all about Be a Blessing, Spread the Good News. Welcome sa atin pong mga ka-blessing, mga ka-STGN. Yan. So, shoutout din po kaya, yan, Sister Antoinette Tos. Yan, from Caloocan City. Yan, Sister Rowena Cabrera, hindi ko alam kung from Pasig or something, no? At ganun din, nakatuning in din po sa ating, sa oras na ito sa atin, ang ating pong, yan, minamahal na kapatid. Yan, si Pastor, yan, Randy Abellana. So, thank you for watching. Ayan, Pastor, ayan, mabuhay po kayo at mabuhay ang Panginoong Jesus. So, at sa oras na ito, sa ating pagkapatuloy, nawa ay sumatin pong lagi, no, ang biyaya at pagpapala at siyempre ang malaking kagalakan at kapayapaang nagmumula sa Panginoong Kristo. At sa ating pong pagkapatuloy, sapagkat ang ating pong program is Be a Blessing, Spread the Good News. So, ngayon po, sa oras na ito, tayo po'y magpapahayag na, maghahatid na, no, ng mabuting balita. So ito po ipapalaganap na natin. Ayan, so shoutout din po kay Sister Marilu Domo Torres and Sister Malu from Hong Kong, from HK Yahoo. Dapat niya pinapalakpakan. Yung pinakamalakas na palakpak na may kasamang sigaw, ibigay mo na, Coach Ed. Here we go. Aba, yan po. Kalahin mo yan? I like it, I love it, I want some more. Yan, parang biglang gusto kong sumayaw eh. Zile, yo aler, gyal, mile, Yan. mile. Kalahin mo yan. So, yan, magandang gabi po sa ating lahat. At dyan lamang po kayo. Dito naman po ako sapagkat hindi po tayo magkakasya. Ano naman ang palakpak nyo eh. Ito naman, yan, di tayo, sabi ko, dito ako, dyan lang sila sapagkat hindi tayo magkakasya. Di ba? Tama? Nakita mo, natawa sila. So mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, atin pong tungayan ang atin pong salita ng Diyos for tonight's episode. At atin po itong tutungayan, Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Marcos sa Kabanatang 8, ayan, sa talatang 31. At bago po sa wikang sariling atin, ganito pong sinasabi po sa NIV or sa NCB, sa New Century Version. Ang sabi sa New Century Version, as I read, then Jesus began to teach them that the Son of Man must suffer many things, and that he would be rejected
by the Jewish elders, the leading priests, and the teachers of the law. He told them that the Son of Man must be killed and then rise from the dead after 3 days. At sa wikang sariling atin, ganito pong pagkasabi na maliwanag pa sa sikat ng araw. At ang sabi po, mga kapatid ko minamahal, is this, sa wikang sarili. Nagsimulang mangaral si Jesus sa mga tagasunod. Sa other term, ginamit doon is teach, magturo. Nagsimulang mangaral si Jesus sa mga tagasunod o sa mga tagasunod niya. Ang sabi rito, okay, nagsimulang mangaral si Jesus sa mga tagasunod niya na siya na anak ng tao ay kailangang dumanas ng maraming paghihirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ipapapatay nila siya, pero sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. So dapat niyang pinapalakpakan yan. Sabi nga ng isang lingkod ng Diyos, yung pinakamalakas na sa palakpak na may kasamang sigaw. Here we go. 1, 2, 3, and yeah. So sa ating pagpapatuloy, may God add blessings to His words. For our episode, for tonight's episode, our episode was entitled, The Lord's Teaching About Himself. It simply means, ang pagtuturo ng Panginoon, ang pagtuturo ng Panginoong Hesus tungkol sa kanyang sarili bilang ang Mesiyas. So titignan natin, mga kapatid ko minamahal, yung ilang katotohanan ang nakapaloob through this message na pumapatungkol sa Panginoong Hesukristo, tumutukoy sa Kanya bilang Mesiyas. And I pray na saan man kayo naroon, nawa ay patuloy po tayong katagpuin ng Panginoon sa anumang ating pangailangan, nawa ay katagpuin tayo ng Panginoon sa anumang ating kahilingan. At mind you, sabi nga ng Bible in Matthew chapter 4 verse 4, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceed from the mouth of God. So sa ating pagpapatuloy, okay, so tayo po'y makinig. Sa ating pagpapatuloy, dito po'y sinasabi that Jesus predicts His death. Kung titignan natin, kanya pong ipinahayag, kung titignan natin, ipinahayag yung patungkol sa kanyang kamatayan. Kanyang brothers and sisters in advance, kung titignan natin, siya po'y nagbigay ng hint o pahiwatig all about His death. At hindi po yan basta-basta sapagkat siya po'y daraan sa iba't ibang, kung titignan natin, paghihirap. At sabi nga dyan, and He began to teach them, sa English kasi ginamit, and He began to teach them that the Son of Man must suffer many things. At yun po talaga yung katotohanan. Kaya nga dito ay talagang iminulat ng Panginoon ang kanyang mga alagad, baging lahat ng naroon sa katotohanan patungkol sa Kanya. He began to teach them that the Son of Man must suffer many things. Biruin niyo po yan. Hindi lang siya mag-ihirap ng isang bagay, kundi maraming bagay. That he would be rejected by the elders and the chief priests and the teachers of the law. And including that, ang sabi diyan, and that He must be killed. And after 3 days, will rise again. As we continue, in this gospel, the Lord Jesus described Himself. So to speak, sa madalit sabi, sa ebanghelyong ito ay pinapahayag ng Panginoong Kristo, inilalarawan niya ang kanyang sarili bilang the suffering Messiah. Ang Mesiyas o ang tagapagligtas na magbabata para sa ating lahat. O magbabata para sa ating lahat. Sa ebanghelyong ito, inilalarawan ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili bilang ang naghihirap o nagdurusa na Mesiyas. Kaya alam nyo, di ba, dahil Berna, di ba, ang sabi nga ng awitin, di ba, Christ the Savior is born, Christ the Savior is born. At yan, shoutout din po sa aking brother, sa aking kapatid. Yan si Pastor Soriano is also watching now. Dapat yan pinapalakpakan. Pinapalakpakan. Yan. So, medyo nabuburor ka na naman, Coach Ed. So, shout out sa aking kapatid. Yan, maging kay Saldi Soriano. Yan. At sa ating pagpapatuloy, ang sabi dito is this, Christ was not originally,
for your information, sabi dito, no, Christ was not originally a name, but a title derived from the Greek word Christos, which translates the Hebrew term Messiah, or Messiah or Messiah. Messiah or Messiah, meaning the anointed one. Sa madalit sabi, ang Kristo ay hindi original na pangalan. Ang Kristo ay hindi original na pangalan, kundi isang titulo na nagmula sa salitang Griego na Christos, na isinalin sa terminong Hebreo na Messiah or Messiah, na nangangahulugang ang pinahiran or the anointed one. So kino-confirm din po yan ng Luke chapter 4 verse 18. If you will read that, mababasa natin doon na ang sabi ng Bible, no? For the Spirit of the Lord, diba? Is upon me, or He has anointed me, yan, to bring the good news, to deliver the captive, something like that, diba? Anong sabi doon? Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y sinugoy niya, upang maghatid ng mabuting balita, kalayaan sa mga sinisiil, pagtingin sa mga bulag, something like that. Di ba? So yun ang sinasabi ng Bible, that He is the anointed one, hindi 2, hindi 3, kundi isa lamang po. Isa lamang po ang pinahiran, isa lamang po ang karapat-dapat para sa ating kaligtasan. Kaya kung may mga nagpapanggap ang Mesiyas, so I'm sorry to tell you, ang tawag po sa kanila ay hindi mga Mesiyas, hindi mga Messiahs, kundi, without being judgmental, baka meron pong sayad yun. Diba? Baka hindi po Messiahs yun, diba? Kinig mo ba kayo? Ayun, yun ang mahirap. So, without being judgmental. At yung titignan natin, to simplify this message, ang tanong is this: what is the Lord's teaching about Himself as the Messiah? Ano nga po ba yung tinuturo ng Panginoong Hesus tungkol sa kanyang sarili bilang ang Mesiyas? Kasi ang kanya pong pagiging Mesiyas ay talagang makita natin makabuluhan, makahulugan. At hindi lang po siya tagapagligtas na isa-isang pitik, ligtas na kayong lahat, no. You have to perform something, you have to do something. Kaya nga dito, kung titignan natin, 3 bagay ang tinuro ng Panginoong Kristo tungkol sa kanyang sarili bilang Mesiyas. Una, anong sinasabi niya? Ano yung kanyang turo? That He would be rejected. Yan ang katotohanan na nakapaloob sa kanyang tinuturo hinggil sa kanyang sarili. That He would be rejected. Na siya ay tatanggihan. Na siya ay tatakwil. Na siya ay hindi paniniwalaan. Nino? Ng mga elders, ng mga chief priests, ng mga teachers of the law. Ng mga matatanda ng iglesia, ng mga punong pari, at ng mga tagapagturo ng kautusan. Kaya nga, di ba, yun ang napakinggan natin kanina. Ang tanong is this, mga kapatid, what was the reason? Ano po yung pinakadahilan bakit ang Panginoong Kristo ay kanilang nireject? Why they didn't believe in Jesus? Anong sabi rito, mga kapatid, The better reason why Jesus was rejected is this. For they think that Jesus is lying and pretending. Kung bakit po tinanggihan si Jesus, kung bakit hindi po siya pininiwalaan, sapagkat sila po ay nag-aakala. Ang iniisip nila na si Jesus ay nagsisinungaling, na si Jesus ay nagpapanggap. Pag sinabi nagpapanggap, hindi ka yon, pero pinagpapalagay mo ikaw yon. At yun ang paniniwala nila. And including that, sabi rito, they didn't believe He had the power. Hindi sila naniniwala kay Jesus, di ba? Na bilang Mesiyas, bilang tagapagligtas, sapagkat di ba? They didn't believe He had the power to forgive sins because they didn't believe He was the Son of God, yun, and the Messiah. Hindi sila naniniwala na may kapangyarihan siyang magpatawad ng mga kasalanan. Dahil nga, hindi rin sila naniniwala na siya yung anak ng Diyos, ng kataas-taasan, na siya ang Mesiyas. Kaya ang sabi rito, ang pinaniniwalaan lang nila, naniniwala lang sila na isa lamang siyang ordinaryong tao. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga nakaraan nating gospel, di ba, nung si Jesus po'y nagturo sa sinagoga,
Di ba? The people, the very people of that a particular event, no, was amazed. Pero yung mga kababayan niya, most especially, yung mga malapit sa kanya, ay hindi po naniwala. Bakit? Sapagkat ang palagay nila, isa ka lang sa amin. Pare-pareho lang tayo. So, ito po yung isa sa, brothers and sisters, no? Isa sa turo ng Panginoong Jesucristo patungkol sa kanyang sarili bilang tagapagligtas, bilang Mesiyas. Na siya, una, that He would be rejected. Na siya ay itatakwil. At ang purpose na pakinggan natin kung bakit sila hindi nagsisampalataya sa kanya, sapagkat ang tingin nila siya'y sinungaling. Siya'y mapagpanggap, balat kayo pala ang buhay sa mundo. Di wow. I like it, I love it, I want some more. Clap, clap, clap. Kita mo yan? So yun po yun. No? At sila hindi naniniwala na siya po'y anak ng Diyos. Kasi nga, di ba, ang paniniwala ng mga Hudyo, mas matanda pa nga kami sa iyo eh. Mas matanda pa nga sa si Moises eh. Paano ka magiging Mesiyas at paano mo sasabihin, di ba? Wala pa si Moises, wala pa yung mga ganito, nandyan ka na. So yun po yun. At ang paniniwala ni Ligit siya lahat ay ordinaryong tao lang siya. Sapagkat karamihan sa mga taong ito, di ba, pamilyar siya, kilala siya. At yung iba dyan, di ba, kasabay niyang lumaki. So that is the number one. And secondly, let's go to the next. The teaching of Jesus about Himself as the Messiah. Okay. Ang turo ng Panginoong Jesucristo, no? Ang Panginoon tungkol sa kanyang sarili bilang Mesiyas, secondly is that He would suffer. So yan po. That He would suffer. Now, the word suffer simply means the state of undergoing pain, distress, or hardship. Pag sinabi nating suffering, ito po yung kalalagayan ng dumaranas, no? Ito po yung dumaranas ng sakit, ng pagkabalisa o paghihirap. Kaya di ba mababasa natin, no? Sa Gospel according to St. Mark, di ba? Anong sinasabi doon ng Bible? Father, if it is possible, take this cup of suffering away from me. Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. But not mine, but yours be done. So shoutout nga po pala sa ating super friends, Sister Nora Manzano, syempre, including Sister Shirley Wanson. At yan din, nandyan din Sister Nemski Javier, so dapat yan pinapalakpakan yan. So yun po yung pangalawa, no? When the word says we are to be partakers, sabi dyan, of Christ's sufferings, it simply means we are to enter into the victory that Jesus bore for us on the cross. Kaya pag binabanggit natin yung salitang, mga kapatid ko naman, suffering, no? Sabi dito, no, kapag sinabi ng salita na tayo ay dapat makibahagi, no? Yung partaking, yung Christ suffering, ito ay nangangahulugan, yung suffering ni Kristo, ito ay nangangahulugan lamang na tayo ay papasok sa tagumpay na pinasan ni Jesus para sa atin ang cross. So ito po yung napakagandang katotohanan eh. Diba? Kung titignan natin, ibis na tayong napako sa krus, ibis na tayong nahirapan, ibis na tayong nagbata, siya pong kumuha nun. Kaya nga sinasabi sa 1 Peter chapter 4 verse 13, including that, sabi ito sa magandang balita, Biblia, sa halip magala kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kalawalatian. Ito po yung ikalawang turo ng Panginoong Hesus patungkol sa kanyang sarili bilang tagapagligtas. Na siya po talaga ay daraan sa iba't ibang uri ng paghihirap. At kung titingnan natin ang bahagi ng ating pagkatawag, yung pong sakripisyo, yung pong suffering. Kaya kung si Kristo nagbata dahil sa pagsunod ng kalooban ng Ama, ganun din tayo. So wala pong madaling buhay. At hindi pinapangako sa atin ng Panginoon as we serve God, as we follow Him, ay laging bed of process. Kaya nga, di ba? Idinagdag ng Panginoong Jesucristo, anong sabi niya?
sa mga gustong maglingkod sa Kanya, sumunod sa Kanya. Kanyang pinaalalahanan sila na kung nais yung sumunod sa akin, kalimutan yung sarili, pasanin ng krus. Diba? At sumunod sa akin. Sino man nagnanais sumunod sa akin, kalimutan ng sarili, pasanin ng krus at sumunod sa akin. So, cross stands for, diba, suffering. Titignan natin. It is a metaphor for self-sacrifice. Kaya kung si Kristo ay nagsakripisyo, tayo man din. Yan, shoutout din po sa ating pong minamahal na kapatid, Sister Florencia Magsimbol, coming from Laguna, dapat niyang pinapalakpakan. At siyempre, nandiyan po ang ating minamahal na kapatid, mga ngaral ng salita ng Diyos, ginagamit sa kapanahunan, si Brother Lando Flores, ang makatang atleta, dapat niyang pinapalakpakan. Mas maganda yan kung yung pinakamalakas sa palakpakan na may kasamang sigaw, ibigay nyo na, 1, 2, 3, sabay-sabay, here we go! Okay, tama may sumisingit. Ito na! So yun po, and thirdly, in addition to that, sa ating message, yan. At siyempre, para sa inyong kaalaman, our message for tonight, sa ating episode was entitled, The Lord's Teaching About Himself as the Messiah. At ano yung kanyang turo patungkol sa kanyang sarili? Nang sabi dyan, okay, ang minamahal kong kapatid, okay, first things first, sabi niya dyan that He would be rejected, which yun po yung nangyari. Pangalawa, that He would suffer para sa atin. Diba? Sabi nga ng awitin, Jesus suffered and died. At yan po yung nangyari, naganap, ginawa niya para sa atin, sapagkat tayo ay sobrang iniibig, minamahal ng Diyos. And thirdly, that He would be killed. Kung titignan natin, kaya nga sinasabi sa John 1:29. Yan, nalobat na yung atin pong biig. In addition to that, di ba, kaya nga sinasabi sa Biblia ng maliwanag pa sikat ng araw, di ba? Nung kinaumagahan, anong sabi ni Juan Bautista? Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. At sino po yung tinutukoy niya? Si Jesus. Sa yung kordero ng Diyos na iaalay para sa kabayaran ng ating kasalanan. That He would be killed. Anong sabi diyan? And that He must be killed after 3, at ang sabi niyo, no? And that He must be killed, and after 3 days will, ang sabi niyo, and after 3 days, rise again. Ipapapatay nila siya, pero sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. So ito po yung katotohanan. Kasi Kristo ay mamatay, diba? Para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Kung titignan natin, He was born to die. Siya'y pinanganak para mamatay. At siya'y namatay para tayong lahat ay mabuhay. At sa ating muling, no, bagong buhay na tinanggap mula kay Kristo ay mabuhay na hindi na para sa ating sarili, kundi para sa kalooban ng Ama. Kaya nga si Jesus sinasabi niya sa, di ba, sa Galatians 2:20, if I live, I no longer live by myself, but Christ liveth in me. Kaya kung tayong lahat ay nagkaroon ng kaligtasan, naligtas sa kagandaang loob, no? Mahalagang sundan natin at tularan natin yung halimbawa. At sabi nga dito, no, brothers and sisters, talking about that He would be killed, He means that Jesus gave His life for sinful people in order to acquit them and make them all righteousness. Grabe. Super. Powerful. Anong sabi diyan? Ang ibig niyang sabihin, brothers and sisters, sabi dito, no? Ang ibig niyang sabihin ay binigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa mga taong makasalanan. Katulad natin dati. Nung tayo pa ay wala pa sa Panginoong Kristo. Nung hindi pa tayo nakakarating sa Panginoong Kristo. Tayo ay tinatawag ng mga sinful people. Tayo mga tinatawag na sinners. At ang sabi dito, no? Okay. Binigay ni Jesus sa kanyang sarili para sa ating mga kasalanan upang sa gayon tayo ay mapawalang sala. At higit sa lahat, hindi lang tayo pinawalang sawa. Hindi lang tayo pinawalang sala, kundi tayo din po ay pinaging matuwid ng Panginoon. Tayo po ay naging matuwid hindi sa pamamagitan ng ating sarili, kundi tayo naging matuwid sapagkat ang Diyos ang gumawa. Hindi natin kaya maging matuwid, pero sa grasya ng Panginoon, sa kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo,
tayo ay pinapaging matuwid, hindi na malungkot. Kaya nga marami pang mga teksto, di ba? Sa Bagong Tipan, ang maaaring kopyahin na nagpapatotoo na ang kamatayan ni Jesus, no, ay mabuti para sa isang bagay. At kung titignan natin, sabi dyan, sa Romans chapter 5, verse 18 and 19, at kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat. Diba? Sa panguna ni Adan, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng pagpapawalang sala at buhay sa lahat. Kung yung unang Adan, diba, ay nagdulot ng pagsuway, si Kristo naman pagdating na sa lupa, siya naman po ay nagdulot ng pagpapawalang sala. Siya yung tinatawag na the second Adam na nagpawalang sala sa atin. Kaya sabi niya, di ba, sapagkat kung naging kasalanan ng marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Kaya maliwanag pa sa sikat ng araw, di ba, na sinasabi? Anong sabi ng Philippians chapter 2? Verse 5 to the following verses hanggang 8. Sabi sa verse 8, and I quote, di ba? He became obedient even unto death, to the cross. Siya'y naging masunurin hanggang kamatay. Oo, hanggang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Grabe. Kaya nga ang sabi ng Bible in Philippians chapter 2 verse 5, the attitude that you should have is the one that of Christ. Kung meron daw tayong pagkatao na dapat taglayin, ay patulad ng kay Kristo. Siya po'y naging masunurin hanggang kamatayan. At doon po natin makikita na maliwanag pasikat ng araw yung tinatawag na the 100% perfect obedience. At ginawa niya yan. At kung sakali patuloy, kung sakali lulobin ng Diyos, ay papagawa mo rin, ay gagawin pa rin. Kaya wala tayong ibang dapat sabahin, parangalan at papurihan. Walang ibang Diyos at Panginoon, kundi ikaw lamang po aming Panginoon Jesus. And again, sa ating pagkapatuloy, isa rin po ito sa aking original composition. And it was entitled, related po sa ating episode for tonight, Teachings of the Lord Jesus about Himself as the Messiah. Ito po ito sa kanya, bilang Panginoon, Kalapatigas. Kaya sa iyo kami sasama, Panginoon. Mga Jesus ang aming halip ng lubos. Go! Ikaw lamang ang Jesus. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang Jesus. Aming harit manunubos. Sing it once again. Yes. Ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang Jesus. Amen. Ang aming harit manunubos. Sa'yo kami ay sasamba. O Diyos, papupurihan ka. Sa'yo kami ay sasamba. Pagkat karapat dapat ka, dakila ka. Sing it again. Ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang Jesus. Aming harit manunubos. Sa'yo kami ay sasamba.
Diyos papupurihan ka, yeah. Sa'yo kami ay sasamba. Pangisay lamang po pagkat karapat dapat ka, dakila ka. Sige pa, sige. Sa'yo kami sasamba, sa'yo kami ay sasamba. O Diyos papupurihan ka, sa'yo kami ay sasamba. Pagkat karapat dapat ka, dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Amen. So dapat dyan pinapalakpakan. At syempre, shoutout din po kay Sister Denise. Yan, Sister Denise Ness Boga. Praise God. Glory to God. Glory to Christ. Jesus. Yan, so super thanks po sa inyo panonood sa ating pong program from 8 to 9 in the evening. Yan, shoutout din sa iyong husband, no? Okay, sa Denise. Yan. At siyempre sa inyong kaibigan, Sister Catherine. Nakalimutan ko tuloy yung name ni husband ko kasi ilang linggo tayo din nakikita sa atin. Yan, no? So mga kapatid, thank you rin po sa inyong mga pa-stars dyan, no? Sa mga sending ng flowers. Ayan, kalahin mo, no? Kita mo. So, salamat po sa inyong pong pag-support sa ating pong ginagawang ito, no? Nawa, Diyos po, patuloy na magpala sa ating lahat. At yan, papakita ko po muli yun, yung ating caps ngayon kasi dati ang ginagamit natin LSS ngayon po sa another program natin, no, sa ating pong Be a Blessing, Spread the Good News, in short STGN. Ito naman po yung ating pong gagawin caps. Yan. So as you can see yan, so wala pang tatak, wala pang porta. Yan. Okay, so ito po, no? Yan. So mapalad yung mga okay. Yan, so papapuntahan muna natin. Yan, so more are coming. Yan, so nawag no, makarating din po sa inyo. Yan, no, kalayo yan. Yan. Yun, so again, no, po si Coach Ed Soriano, aka Sorin de Gaspi, ang magandang lalaki ng kaunti sa umaga, sa tanghali, sa hapon at gabi. Nagsabi sa inyo, super thanks everyone. Till next week, sa ating pong program, no, nahatid sa ating Facebook page at inyong paglingkod ang STGN, no, it simply means spread the good news. At para tayo maging pagpapala, yan ang dapat natin, no? Good news only. Good news only. So mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang Panginoon Jesus palagi sa buhay ng bawat isa sa atin. Natin kalilimutan, paglinggo na, di ba? Paglinggo na, STGN na, no? Spread the good news na, mga ka-blessing. And God bless you more and more. In Jesus' name, Amen.